Good evening mga sisilab, pupunta pala tayo ng Tokyo. At ang sasakyan natin ay bus po mga sisilab para makamura po tayo. So 11:40 darating na yung bus at 5 hours and half po yung biyahe natin para makarating tayo sa Tokyo. Grabe, napakalayo mga sisilab, 'di ba? Kaya maaga po tayong makarating doon. At ito po yung Tokyo mga sisilab, nakarating na po tayo. 5:30, dumating ako dito sa Tokyo. At medyo madilim-dilim pa to. Grabe sa haba ng oras ng travel natin mga sisilab. Napakasakit ng puwet ko mga sisi sa kaupo. Ganyan pala yung mag-travel ng mahaba. Kaya medyo malayo-layo pa kasi yung train station. Buti na lang nakapaglakad-lakad pa tayo at natanggal din yung sakit sa puwet ko. At ito pala yung mga paligid sa train station mga sisilab. Napakalaki ng train station dito. At akala ko wala pang tao mga sisilab. Napakadami na palang mga tao. Ayan, dumaan ako sa McDonald's para kakain po tayo mga sisilab para sa agahan natin. Mahirap na kasi pag magutom na tayo pagpunta doon sa ating pupuntahan. So ayan, dito kasi makamura ka. So nag-order po ako ng hot cake with pineapple pie para po sa ating agahan mga sisilab. Ay napakayami naman talaga dito sa McDonald's. Pag gusto mong mag-budget talaga, McDonald's is sagot mo yan. Kasi mura lang talaga. So pagkatapos kong kumain, tinapon ko lahat ng mga kinainan namin. Para yan po ay malinis yung mga table mga sisilab. Kasi wala pong linis ng mga table. So pag pupunta ka dito sa Japan, kailangan mo itapon talaga yung mga kinainan mo. Lalo na yung mga McDonald's, fast food, mga ganon. Ganyan dito mga sisilab. So pagkatapos kong kumain, naghahanap ako ng masaksakan ng ating cellphone. Kasi wala ng battery yung cellphone natin mga sisilab at nakalimutan ko pa yung pangsaksak. Ang akala ko kasi mga USB na yung gamit, hindi pala. Naisip ko sa ano pala yun sa eroplano. O ayan, lumabas ako sa train station, tinitingnan ko yung mga paligid para hindi tayo mawala kung gusto nating mag-ikot-ikot. At ang sarap ng hangin mga sisilab, napakalinis din sa labas mga sisi. At yan mga sisilab, may mga nakita po ako mga branded na mga tindahan. Nakita ko yung mga Prada, Louis Vuitton, kaya kung gusto mong mag-shopping dito sa train station, marami ka pong mapuntahan na mga shopping area. So papunta na tayo ng Roppongi, sasakay lang tayo ng taxi. Iba din yung taxi dito mga sisilab kasi naka-open na siya. At may TV din at pwede ka rin magsaksak dito ng cellphone mo kasi USB. So dadaan din tayo sa Filipino Cuisine dito sa Nanay Philippine Food. Ayan, kumain din tayo dito. Siyempre, hindi mawawala yung pagkain ng Pinoy. At may libre din silang soup before darating yung mga order mo. Yan yung mga in-order natin mga sisilab. Napakayami din yung mga pagkain dito. So, yung mga hindi alam na gustong makainan na Philippine food, dito sa Roppongi, meron po sila. Kaya tapsilog yung in-order natin mga sisilab. Na-miss ko na kasi yung yung longganisa na pagkain. So sa dami naming in-order mga sisilab, yung bihon hindi namin naubos. So tinake out ko yan mga sisilab para makain natin sa pagdating sa bahay. At pinaghati-hatian din namin yung pagkain ko kasi ang dami pala nito mga sisi. Super yummy talaga siya mga sisilab. Paminsan-minsan kasi masarap kumain ng Philippine food, hindi lang Japanese food. At umorder din ako ng biko mga sisilab. So pagkatapos namin kumain mga sisi, pupunta kami ng Shibuya kasi sasakay lang pala dito ng bus. So mura lang yung mga pamasahe dito mga sisilab. So yan yung bus na sasakyan namin, diretso na to na Shibuya. So madali lang pala dito mga sisilab. Ang pamasahe po ay 210 yen. So dito, kung ano mo yung sakyan mo, yung train, ganun din yung bayad. So, Shibuya Scramble Square, nandito na tayo. So, kailangan nating tumingin ng mga map, mga sisilab, para hindi kayo maligaw. So, need talaga natin kung nasaan ka na para hindi ka maligaw kung saan yung pupuntahan mo. So, kapag naligaw ka naman, pwede kang magtanong-tanong dyan sa mga tao. Turuan ka naman nila, hindi ka po iligaw. So grabe, napakadami ng mga tao mga sisilab, para silang langgam. O, nandyan na tayo sa Shibuya Square.
yung mga daanan na yan. So nasa taas po ako ng building. So pagtingin ko mga sisilab, ang daming tao mga sisilab. Ibang-iba yung lugar talaga namin. Napaka-peaceful kasi yung lugar namin. At makikita mo mga sisilab, ang daming mga foreigner, grabe. Left and right, puro foreigner mga sisilab ang nandyan. So mga Amerikano, mga mahilig silang dito, mag-ikot-ikot sa Shibuya. So ako naman, dahil nandun ako sa taas ng building, bumaba ako para itry ko ring dumaan dyan sa crossing na yan. Napakadami ding talagang tao mga sisilab at nakita ko po yung yung pinakasikat na sasakyan dito na Super Mario ba to? So mga foreigner po yung mga nag-drive dyan. So pwede po kayong mag-picture, ganyan, kunan ng mga mga video. Samantalang hindi pa nag-go yung yung traffic light. So pwede kang mag-picture dyan. So napakaganda mga sisilab, lahat po ng gusto mong mag-shopping nandyan. So dadaan po tayo sa Ichimaru-Q 109 kasi marami daw mga tinda dyan, pero mga bagets lang pala yung mga tinda dyan. So karamihan pa lang pupunta dito mga bagets. So yung mga matatanda na katulad ko, pwede naman kayong bumili pero kailangan talaga ng maraming budget mga sisilab kasi pricey din pala siya. So tayo, hindi naman tayo nagpunta dito para mag-shopping. So titingin-tingin lang tayo mga sisilab. Malay mo, di ba? May magustuhan tayo. At tax-free pa siya mga sisilab kasi karamihan na nandito is mga foreigner. Wow, ang ganda ng mga bag dito mga sisilab kung ano yung gusto mo. May mga earrings pa. So lahat ng gusto mo, mga fashion, mga damit, makeup, bag, lahat nandito na mga sisilab. Kung gusto mo ng mga branded na mga katulad ng Adidas, meron din. Basta marami mga sisilab. Kailangan talaga malaki din yung budget na dadalhin mo pag pupunta ka dito. Kasi kung may magustuhan ka, easy lang bibili, di ba? Ganon talaga yon. Kaya ako, nagpunta ako dito para mag-ikot-ikot lang. Hindi naman ako nagpunta dito para mamili. So sa sobrang dami ng mga tinda dito, may mga restaurant. So sa dami ng inikutan ko mga sisilab, so pauwi na tayo ng Tokyo Station. Kapag hindi mo alam kung paano ka sasakay papuntang Tokyo Station, pwede kang magtanong sa mga tao dyan. Ituturo talaga nila yan kung hindi mo alam. So pagdating ko mga sisilab, bullet train na yung sasakyan ko pauwi kasi para makapag-relax din tayo. So yung 5 hours and half, papunta sa amin pag bullet train yung sasakyan mo is 2 hours and half na lang. So diba, napakadali lang mga sisilab yung oras. So makapag-relax ka kasi malaki siya, hindi katulad sa bus. So kapag nagtitipid ka pa rin, kung ayaw mo talagang gumastos ng malaki, so pwede kang mag-bus pa uwi. So kami, ayaw ko nang mag-bus kasi mahirap na. Thank you for watching.